Guys, siniguro ng mga main players ng Ginebra na hindi nila palulungkutin ang pagbabalik ng kanilang team captain na si L.A. Tenorio. Nagtulungan ang Ginebra frontcourt troika na sina Japet Aguilar, Christian Standhardinger at Tony Bishop upang maging memorable para kay Teniente ang debut game nito ngayong Commissioner's Cup. Pinadapa ng Gin Kings ang tira firma 110-99. Masaya man ng maraming Ginebra fans ay mayroon din namang mga nalungkot dahil ang pagbabalik ni L.A. Tenorio ay nangangahulugan naman na isang Gin Kings ang dapat mawala. Inilagay ng team management sa unrestricted free agency si Aljon Mariano nang i-activate nila si L.A. Tenorio. Samantala, hindi nakapaglaro kagabi si Scottie Thompson. Naka-civilian clothes ang former MVP at nanood lang ng laban. Gaano ba kalubha ang kanyang injury? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, ipinakita ng Ginebra coaching staff kung gaano kahalaga sa kanila si L.A. Tenorio. Kasama ang PBA Ironman sa starting unit ni Coach Tim Cone at nagpalakpakan ng buong crowd sa PhilSports Arena nang marinig sa PA system ang pangalan ni Teniente. Kasama sa supportive crowd ang buong pamilya ni L.A. Tenorio, pati na ang mga kaibigan nito sa showbiz na si Sanjo Marudo at maging ang mga former Ginebra stars na sina Mark Caguioa at Sol Mercado. Nagtulungan naman ang Ginebra frontline troika na sina Japet Aguilar, Christian Standhardinger at Tony Bishop upang siguruhin na magiging memorable para sa kanilang team captain ang debut game nito dito sa Commissioner's Cup. Pinadapa ng Gin Kings ang tira firma Jeep 110-99. May 4 na panalo na ang Ginebra kontra sa nag-iisang talo. Kasukob nila sa third spot ang Meralco Bolts. Inamin ni L.A. Tenorio hindi pa 100% ang kanyang playing condition. Sa kabila nito, nasaksihan ng lahat na siya pa rin ang kalmadong court general na laging maaasahan sa pag-orchestrate ng mga plays dahil kabisado niya ang sistema ni Coach Tim Cone. Hindi man mataas ang kanyang scoring output ay kitang-kita pa rin maganda ang flow ng opensa ng Gin Kings basta't siya ang nagtitimon. At syempre katulong sina Nards Pinto at ang bagong Ginebra darling na si Maverick Ahanmisi. May 6 na puntos si L.A. Tenorio mula sa kanyang dalawang magkasunod na 3 points after ng halftime break. Ngunit sabi nga ni Coach Tim Cone, ang malaking contribution ni L.A. sa team ay ang leadership. Nang magsona ang Jeep, medyo nahirapan ang Ginebra at dito ipinakita ni Teniente kung paano i-break ang zone defense sinimula niya sa kanyang magkasunod na 3-pointers. Nag-contribute si Tony Bishop ng 26 points na may kasabang 11 boards. 24 points naman si Christian Standhardinger plus 10 rebounds at si Japet Aguilar 19 points and 7 boards. Masasabi natin isang masayang pagbabalik o pag-welcome kay L.A. Tenorio ang kanilang panalo kagabi. Marami nag-aalala na hindi makababalik sa hardcourt si Teniente. Pero kahit sa sakit na kanser ay hindi siya nagpatalo. Sabi nga ng mga Ginebra fans, nananalaytay talaga sa ugat ni L.A. ang NSD. Pero kahit paano may mga nalungkot din sa pagbabalik na ito ni L.A. dahil kinailangan ng team management na ilagay sa free agency list si Aljon Mariano, isang player na matagal na ring naging kabarangay. Nang ilagay si L.A. sa active roster, nalagay naman si Mariano sa listahan ng unrestricted free agent with rights to receive salary. Anyway, ganyan talaga ang buhay ng mga professional athlete. They come and go. Dumarating sila at umaalis at maiiwan lang kung sino ang fit sa sistema ng isang kupunan. Samantala, hindi nga nakapaglaro kagabi si Scottie Thompson. Naka-street clothes lamang siya at nanood lang from the sideline. Ayon sa mga report, posibleng umabot ng 3 linggong hindi makapaglalaro ang former MVP dahil sa knee contusions. Ito rin ang sinabi ni Coach Tim Cone sa post-game interview. Natamo ni Scottie ang injury nang mabagsakan siya ni Baldwin Ginto ng Blackwater Bossing ang kanyang kaliwang tuhod sa isang scramble for the loose ball under the net.
Pero naniniwala si Coach Tim Cone hindi aabuti ng 3 linggo ang injury ni Scottie. Nang magkaroon ito ng metacarpal injury, himalang mabilis na gumaling ang injury at nakapaglaro pa ito sa FIBA World Cup. May kakaibang healing power daw ang Ginebra guard at naniniwala si CTC sa lalong madaling panahon ay makapaglalaro na ulit ito kasama ni L.A. Tenorio at Maverick Ahanmisi. Kaya hindi tayo magugulat kung makita nating naglalaro na si Scottie Thompson kontra sa Phoenix Fuel Masters sa December 9. Sa kasalukuyan ay nasa number 2 spot ang Phoenix sa team standing, 5 wins and 1 loss. Magkikita-kita tayo sa San Jose, Batangas on December 9, Ginebra versus Phoenix. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Darnell Domingo, Levi Alpon, Virgilio Martinez, Rose Marijuan, Edwin Gardon, Efren Mendoza, Papa Kiko, Eliza Ruth Rosario, Carlos Kayanan, Aaron Kunot, at si Joel Atienza. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.